So, ang topic natin ngayon ay about encountering Jesus and His Word. Encountering Jesus and His Word. Mga kapatid, meron kasing confusion yan kasi tinatanong ako ngayon, or some of my students, or some of you might not asking me, but you are also in the same boat of questioning the previous topic that we have, kasi meron tayong encounter with Jesus. Now we have with walking with Jesus. And again, meron pa tayong isang topic ngayon na encountering with Jesus and His Word. Now, anong ibig sabihin ditong encountering with Jesus and His Word? Mga kapatid, pag-aralan natin yan kasi ang kadalasan sa inyo, nalilito kung yan ba ay physical Jesus ba ang inyong makasama or word lang ba ni Jesus, yung Bible. Linawin natin yan kasi baka sa inyo ay na-encounter na si Jesus at iniisip niyo hindi. So na-miss out niyo si Jesus. Hindi si Jesus nagkulang sa inyo, kundi kayo yung nagkulang to understand Him, His presence. Now ngayon mga kapatid, pag-aralan natin yan kasi napaka-essential po yan sa atin. Lalo na ngayon in this pandemic time, you pray about God, you pray to God, no? Lord, I pray that you answer my prayer, Lord. Talk to me, Lord. Talk to me. Tapos mga kapatid, matagal ka pa nang kinausap ng Diyos, hindi mo lang siya kilala. Tapos tatampo-tampo ka ngayon. No? Pagharap mo ngayon sa langit, sasabihin ni Jesus, talk to me, talk to me. Usap ako sa iyo, nagsabi ako sa iyo, hindi mo naman sinusunod yung sinasabi ko. So, pag-aralan natin yung topic na yan. Pero bago yan mga kapatid, routinary tayo. Again, routinary tayo mga kapatid kasi live tayo habang hinihintay natin ang ating mga manonood sa atin. Manonood talaga, no? I-check din natin mga kapatid kung hindi tayo napuputol kasi sayang. Now, simula na po yung pasukan ng mga bata, kaya din tayo nagtitipid ng ating yun. Ayan na, napapanood ko na yung sarili ko dito mga kapatid. Automatic na, nagbubukas na ang aking live video. Pero putol-putol yata dyan mga kapatid. Ano, sa tingin nyo? No? Sana hindi, no? Okay, putol-putol nga mga kapatid. Bawasin ko ang aking wifi. Okay? So, again, good afternoon and happy 80th anniversary sa lahat. At sa mga nakikinig sa atin, sumubaybay sa atin from Africa, from America, from Saudi Arabia, in the Islam nations at saka sa local, sa mga kaibigan natin, mga pastor, mga ministeryo sa simbahan. No? Good afternoon po sa inyong lahat at kayo ay nagtataka bakit good afternoon tayo at hindi na tayo sa hapon na good evening. Mga kapatid, kasi under construction po ngayon yung church namin. Ang daming tayong mga binabagong dito ngayon. So, pati yung broadcast ko, hindi ako basta-basta kasi maririnig nyo yung mga maririnig nyo yung mga jackhammer mga kapatid na maingay at saka mga karpentero at mga taong nagsisigawan. So, ngayon, pinapatahimik ko sila. Tulog muna sila. So, again, we will discuss the topic about encountering Jesus and His Word. Encountering with Jesus and His Word. Sige, mag-start tayo. Mabilis lang to. Baka less than 20 minutes lang 30 minutes lang po tayo again. So let's pray. Father, we thank you, Lord, for your mercy and your grace. Thank you for guiding us as we study your words. As we are now in this topic of walking with you, encountering with you, Lord, and experiencing with you. I pray, O God, that we can divide the words properly, O God, so that we can understand who you are in your words and in your presence in our lives. This we pray in Jesus' name. Amen.
Alright, mga kapatid, again, ang reference natin, it is in John chapter 4. Pagka John chapter 4, mga kapatid, naalala niyo the encounter with the disciples of Jesus, yung mga apostles ni Jesus, na-encounter sila, and now, meron silang kanya-kanyang transformation. The book of John pala, mga kapatid, chapter 1, sila ni, the first two disciples of John hanggang sa Jesus, hanggang sa nandun sila ni Peter at saka si Nathaniel, mga kapatid, no? Yung pagkakilala nila, consistent po yun, mga kapatid, consistent. They will accept Jesus as King and Son of God, King of Israel. Mga kapatid, tandaan niyo po yung term na yan, King of Israel and the Son of God, kasi consistent po yung pagkikilala ng mga disciples ni Jesus regarding that term. So, when we accept Jesus, tanggapin natin siya, mga kapatid, as King and God. Ngayon, in our generation, King of Kings and Lord of Lords, dapat gano'n, no? Or the Son of God. Now, after yan, ano yung mangyayari? Jesus offer in John chapter 1, verse 49 to 51, offer a unique opportunity sa mga kumilala sa Kanya na magiging siya po ang King and siya po ng Son of God. Ano yung opportunity na yon? Mga kapatid, binigyan po niya ng opportunity to see heaven and earth, to see heaven open and the angels of God descending and ascending. No? Yun yung promise niya. Kay Peter naman, mga kapatid, nung si Peter ay kinilala niya si Jesus as a Christ, no? The Son of God, ganoon din, consistent. Christ kasi King yan, mga kapatid, or Christ. The Son of God. Mga kapatid, ang binigay kay Peter na opportunity is from this rock, di ba? Sa mga Katoliko, yun yung sinusundan eh. Mga kapatid, sa iyo, baka may ino-offer si Jesus sa iyo na unique din. So, kilalanin mo si Jesus as Christ and Son of God or King of Israel, Son of God or King of Kings in our generation. Now, after niyan, so they walking with Jesus, and this time, when they experience walking with Jesus, ang may experience sila, mga kapatid, si Jesus pala ay parang ordinary tao lang, hindi si hari pag gumalaw. Kasi, he talked with the woman at nakausap din niya si Nicodemus in chapter 3. And he's having a party in chapter 2. John chapter 2, he's having a party, mga kapatid. Inuman yun. Chapter 3, si Nicodemus, nakipagtalo sila. Si Nicodemus, nakipagdebate. Sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, wala namang masama kung makikipag head to head tayo kay Jesus or kay God. At least we are interacting with Him, mga kapatid. So, yun yung chapter 2. Chapter 3, mga kapatid, si Nicodemus. And those time, Jesus explained or give us the idea that we can be a child of God, no? The process of the Holy Spirit. Mga kapatid, may ibang subject na tayo at natuturo ko na po yan. Chapter 4, the disciples of Jesus, those followers of Jesus, those who live, eat, and walk, and sleep with Jesus together, no? Yung mga apostles niya, mga 12 disciples. Mga kapatid, na-encounter po nila sa chapter 4 ang woman that has 5 husbands. And from there, doon natin binibuild yung topic natin, the encountering Jesus, the woman, mga kapatid. At the way Jesus discussed and talked and conversed with the woman as if ang woman, mga kapatid, walang kasalanan. So, doon tayo namamangha, no? Tapos yung progression ng pagkakilala ng woman na ito, mga kapatid, una, ang pagkakilala niya kay Jesus, he's just a Jewish, no? Ordinary. Nag-level up yun, mga kapatid, nagiging sir, tawag na niya kay Jesus, nagiging sir kasi magaling si Jesus. So, akala niya, rabbi, sabi ng woman, no? Tanghaling tapat to, mga kapatid. And then, after niya, nahulaan na meron siya pa 5 husband. Sabi niya, propeta. Nung pinakilala na talaga ni Jesus, Jesus disclosed His identity.
Mga kapatid, yun yung tanda natin kasi when you discuss Jesus, when you encounter Jesus, there are times in your life na He will disclose His true identity. Baka ngayon, ang pagkakilala mo lang kay Jesus, He is nowhere. Sino ba yung Jesus? Ordinary tao. Artista ba yan? Mga kapatid, sa mga Chinese country, mga kapatid, in China, in Middle East, mga kapatid, hindi kilala si Jesus, no? So, parang ganito, Jewish, ordinary person. So, magpo-progress yan, mga kapatid, makikilala mo, magaling si Jesus, rabbi siya, rabbi. Uy, magaling siya kasi yung prophecy niya, totoo, no? Sa mga Islam, ang tawag kay Jesus, propeta, no? He is respected as propeta. Mga kapatid, huwag mong hintayin na hanggang doon lang ang level ng pakilala mo kay Jesus. Kailangan mag-level up yun sa Messiah. You are Christ, the Messiah, the Son of God. Mga kapatid, from there, Jesus will disclose Himself who He is, and then He will offer in opportunity the way the apostles, no, yung mga sila Peter, sila Nathaniel, mga kapatid, na nakatanggap ng kanilang mga promises galing kay Jesus. Personalized promises galing kay Jesus, mga kapatid. Guaranteed yan, 100%. Para ako nagbibinta. Mga kapatid, 100% yan kasi na-experience ko rin yan at na-experience din yan ng mga apostles, no, based on the Bible. Na ngayon, after nyan, the woman, no, after Jesus disclosed Himself who He is, in chapter 4, verse 32, mga kapatid, no, to 28 to 32, mga kapatid, He disclosed Himself who He is. He's the Messiah. Mga kapatid, yung woman, automatic, mga kapatid, hindi naman inutusan ni Jesus na mag-share ng gospel. But this time, He shared about Jesus, no? Actually, social distancing, no? Separate nga siya sa mga tao. Pero dito, siya na yung mismong lumapit sa mga tao at sinabi niya, this is the Messiah. Mga kapatid, ang response ng mga tao na yon, dito yung pinamagatan natin yung topic na experiencing with Jesus, because from them, by themselves, they experience Jesus. No? In John chapter 4, verse 31 to 38, mga kapatid, ang mga tao na mismo ang patutuo na sila ay naka-experience na kay Jesus. No? At sabi nila, verse 42, they said to the woman, it is no longer because of what you said we believe, for we have heard for ourselves, and we know that indeed the Savior of the world. No? Savior of the world, mga kapatid, Messiah pa rin yun. Savior of the world. So silang lahat, kinilala nila si Jesus as Messiah, the Savior of the world. World, mga kapatid, pag sinabing world, it's not just a distance, mga kapatid, but it's also the distance of time. From the beginning of time to the end of time. Mga kapatid, aralin niyo po yung mga term na Hebraic term or mga Hebrew, ang equivalent yan, mga kapatid, pag sinabing world, sometimes it is not just a distance. It is meron sila specific language noon, mga kapatid. It is not just a distance, lalo na Aramaic and Greek also. They're not referring to the distance, but they are referring to the totality na distance and time, mga kapatid. So pag-aralan po din natin yan. Okay. Now, ngayon, ano yung dapat nating aralin? Encountering with Jesus and His Word. Kasi ang tinatanong dito, mga kapatid, Pastor, kasi yung mga tao na yan, si Jesus personally, physically, nandoon Kapas nila yun nandoon. Siyempre, ako naman, kahit ako, I will follow Jesus. Pag nandyan yan, nakikita ko yan, physical. Kahit saan siya nakatira, susundan ko nga. Sinusundan ko nga yung mga artistang idol ko yung mga kabataan natin dyan, ng mga na humaling sa mga BTS, Korean pop, at saka sa Blackpink. Natalo na si Lady Gaga. Di ba? Ganun yun. No? Susundan mo talaga yan kasi meron silang physical, makikita mo kung saan. Ano yung Jesus na sinasabi mo, Pastor, na Jesus ngayon? Wala naman ako makikita physical na Jesus. So mga kapatid, yun yung aaralin natin ngayon. Anong difference between the physical Jesus and the Jesus Word? The Word of Jesus. Meron siyang sinasabi dito, mga kapatid, na
ditong Bible na ito, sa part ng Bible na ito na almost undetected at wala masyadong nagpipreach nito. Again, sa thesis natin mga kapatid, the 20 years making of the thesis mga kapatid, isi-share ko po ito sa inyo. Kasi kahit pa hindi na kayo kailangan mag-seminary, pwede na kayo maging pastor. Katulad ng woman mga kapatid na 5 ang husband, automatic pastor siya agad. Isang buong taon, siya ang leader nun. siya una nakakilala kay Jesus eh. Mga kapatid, hindi natin alam kung paano ka gagamitin ng Diyos. No? Dito, hindi natin tinitingnan dito kung gaano ka makasalanan. Minsan question nga ako eh, Pastor, bakit ka sumama sa taong yan? Makasalanan yan eh. Babaero yan. Sabi ko, lalaki naman, siyempre babae talaga gusto niyan. Pag lalaki din ang gusto niyan, hintayin natin yan mabago. Iwanan natin yan, hindi rin na magbabago. Mga kapatid, the encounter of Jesus dito sa woman, 5 ang husbands niya, Jesus gracefully converse with the woman hanggang sa nagbago ang babaeng ito mga kapatid, chapter 4 ng John. At siya na mismo ang nagpipreach. So, ano nangyari niyan? Nagtestimony, testify yung buong town na hindi sila naniniwala dahil kininto niya si Jesus sa kanila, kundi sila mismo naka-experience kay Jesus. Mga kapatid, yun yung sa last topic natin na hina-highlight ko na ang ating pag-share ng gospel ay hindi lang po gospel. Kailangan ma-experience nila what is the gospel. Now, if we don't have personal experience who Jesus is, we will not have experience and understanding who Jesus is in our lives, wala rin tayong ma-share sa kanila mga kapatid. The way I share to you, the way I explain to you mga kapatid, it is based on my experience and also based on the other experience of other people, those who mentor me, and also this scripture. Di ba? So, mga kapatid, ngayon, in this chapter, in this topic, pag-aralan natin to, kasi itong verse na ito in chapter 49, encountering the word of Jesus, in verse 49 ng chapter 4 of John, verse 46, He came again to Cana. Parang 2 beses na ito mga kapatid, no? In Galilee, where He had made the water into wine. In the Capernaum, where He was an official whose son was ill. When this man heard that Jesus had come from Judea to Galilee, he went to him and asked him to come down to heal his son, for he was at the point of death. Take note with this following verse, mga kapatid, in verse 48. So Jesus said to him, unless you see the signs and wonders, you will not believe. The official, verse 49, said to him, Sir, come down before my child dies. Verse 50, ito na po yung pinaka-ultimate response ni Jesus na hindi natin pinapansin. Jesus said to him, Go, your son will live. Mga kapatid, take note of this word. The man believed the word that Jesus spoke to him and went on his way. As he was going down, the servants met him and told him that his son was recovering. So he asked him the hour when he began to get better. They said to him, yesterday, at 7th hour, the fever left him. The father knew that it was the hour when Jesus said to him, Your son will live, and he himself believed, all his household. Mga kapatid, pag-aralan natin the word of Jesus and our attitude to believe. Again, the word of Jesus and attitude to believe. Like this man, Jesus says something and the man believe what Jesus says. Mga kapatid, meron kasing sinabi si Jesus dito. Before that, sabi ni Jesus, in this generation, unless you see the signs and wonders, you will not believe. Jesus is questioning our attitude to believe.
neither He will appear to us physically or He will just text His words. He email His words, or He send the package, the book of compiled words of Jesus, give unto you, and neither you have the attitude to believe, nor wala. Walang pinagkaiba po yan, mga kapatid, sa the present physical Jesus and the text words of Jesus. Mga kapatid, dito, number one, the attitude to believe, hindi na kailangan ang faith dito, mga kapatid. Because when Jesus used the words believe, He will not use the word faith because He is the faith. Okay? Siya yung faith, mga kapatid. Ibibigay niya sa iyo yan. Pero pag naibigay na niya sa iyo, He appears to you physically, nandiyan na siya, nandiyan na rin yung words niya, nagsalita na siya, at hindi ka pa naniniwala, katulad ka kay Peter, mga kapatid, na lumubog. No? Kalahati, nakapaglakad na siya sa tubig, pero bigla siyang lumubog. Bakit? Because he questioned his own belief. He believed Jesus that he can walk on water, but when the circumstances came, mga kapatid, lumubog siya. Mga kapatid, number one, our contradiction of our self-confidence, mga kapatid, is our belief. Kung ano yung mas mabigat at matimbang, mga kapatid, naniniwala ba tayo sa crisis or sa sinasabi ni Jesus? Naniniwala ka ba sa crisis dulot ng COVID na ginawa na sa atin ngayon, o naniniwala ka sa salita ng Diyos? Mga kapatid, neither Jesus is here physically or not. If you do not believe His word, you do not believe Him. One day, mayroon akong kausap, mga kapatid. At itong taong to, kasi hindi niya ako kilala. Regarding music, mga kapatid, sabi ko, kaya kong tugtugin yan. Mga kapatid, dahil hindi niya ako kilala, sabi niya, sabi ko, sige, bigay mo yung piano, tugtugin ko yan. Anong binigyan yung piano, tinugtog ko. Mga kapatid, after ng tinugtog ko yung pareho, original. Hindi pa rin siya naniniwala, mga kapatid, na ako yung tumugtog. Mga kapatid, may mga tao talaga na kahit na prove mo na ang truth, hindi pa rin sila maniniwala. Bakit? Hindi sila maniniwala dahil nakaset na sa kanilang buhay na hindi sila maniniwala. Ano man mangyari, huwag kang maniwala. Baliktad naman, mga kapatid, ito kadalasan to sa mga kaibigan ko sundalong ng babae, mga babaero. Sabi nila, mahuli ka man sa ibabaw ng babae, huwag mong aminin na kabit yun at ng bababae ka. Mga kapatid, ang taong sinungaling, sinungaling talaga. Ang taong ayaw maniwala, hindi talaga maniwala. Dito, pinatunayan sa atin, mga kapatid, kung hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos, much more sa presence ni God, ni Jesus. Questionin mo ngayon yung presence ni Jesus. Salita nga lang niya, text nga lang niya, hindi mo pinapaniwalaan. Wala namang pinagkaiba yan. So walking with Jesus or encountering with Jesus and His Word, if the Word points out what you are doing, describing you out, describing you, who are you? Mga kapatid, paniwalaan mo, natukoy ka na natukoy ka na ng Bible natukoy na tayo Kukwestiyonin pa ba natin yan na si Jesus yan? Word niya yun Huwag na. Kasi sabi ni Jesus dito, gusto mo talaga ng kababalaghan. Gusto mo na makita mo ako personal. Gusto mong may sampal-sampalan tayo. Gusto mong may walking-walking tayo sa tubig. Mga kapatid, the attitude to believe and not to believe, hindi lang yan dahil word ni Jesus yan.
attitude mo yan mga kapatid, hindi ka talaga maniniwala. Kaya ngayon dito, if you encounter Jesus physically, either in dreams or in vision or physically mga kapatid, good for you. But the next challenge to that is, are you following His Word? Are you following His Word? Kung hindi mo inaral yung salita ng Diyos mga kapatid, ano yung susundan mo? Kasi in our generation, walking with Jesus is not to go in Jerusalem, no? Magbabook tayo ng ticket at doon tayo maglakad-lakad at susundan natin yung mga kung saan si Jesus napunta. Mga kapatid, hindi po yung tinutukoy ko. Walking with Jesus is reading His Word. Kabisaduhin mo yung salita niya mga kapatid. Alamin mo kung ano yung utos niya. Sundin mo. Yun po yung simple as walking with Jesus. Because His words and His physical presence, walang pinagkaiba mga kapatid. Walang pinagkaiba. Dati nung nauso pa yung ligawan mga kapatid, wala pa yung text mga kapatid, wala pa yung cellphone, sulat. There, blah blah blah. Ganon. Mga kapatid, pag binasa mo yun, buhay na buhay yung sumulat sa iyo, parang nandiyan lang sa harap mo. Ganon dapat. Anong nangyari sa atin mga kapatid sa sobra nating graphical, no? Nawala na tayo mga kapatid, nilamon tayo ng sistema ng mundo mga kapatid. Bakit? To see is to believe tayo. Dito pinatunayan ni Jesus in chapter 4 verse 49 or 48. Jesus said to him, "Unless you see the sign and wonders, you will not believe." Sinasabi ni Jesus, yung ugali mong to see is to believe, hindi ka talaga maniniwala kahit nakikita mo na. At kahit makikita mo pa yan, hindi mo pa rin yan paniniwalaan. Kasi yung ugali mong hindi maniniwala sa akin, hindi ang problema dahil wala kang nakikita, kung hindi dahil ayaw mong maniwala. Mga kapatid, in the contradiction of Matthew chapter 16, mga kapatid, ito yung sinabi ni Jesus na napaka-critical din, or 23. Mga kapatid, sana na tama yung verse ko, no? 23 mga kapatid, verse 15. Sabi ni Jesus dito mga kapatid, "Woe to you, as scribes and Pharisees," verse 23, Matthew chapter 23, verse 15. "Ascribe, for you shut the kingdom of heaven in the people's face, for you neither enter yourselves or allow those who enter in and go in. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you travel across the land to make a single proselytes, and when he becomes proselyte, you make them twice as much as a child of hell as yourselves." Mga kapatid, ito po yung produkto ng mga kapatid, hindi yan ang gusto kong basahin. Asa na yun? Verse 15 yun mga kapatid, sana alright, ito. Mga kapatid, this is about the parable of the sowers, mga kapatid, yung parables of the sowers, na may mga tao na hindi talaga maniniwala kay Jesus. Kahit anuman ang pangyayari, mga kapatid, hindi talaga nila paniniwalaan si Jesus. Mga kapatid, yan yung scripture niya sa parables of the sowers. Mga kapatid, mahaba-haba pala to, hindi na lang natin babasahin to. But ang gusto kong tukuyin dito mga kapatid, may mga tao in 4 different conditions of the heart, mga kapatid. May mga tao na good soil, mga kapatid, at ang the rest, 3 ay hindi. Now, pag nakakarinig ka ng salita ng Diyos, or na-encounter ka ng salita ng Diyos, or physically with Jesus, like Paul, like the apostles, like other people in Islam world, na physically na-encounter nila si Jesus, the next challenge is to walk with Jesus in His words.
Mga kapatid, next na natin aralin yung Matthew. Pero dito, encounter with Jesus and His words is the same, mga kapatid. Ang next challenge, either you encounter with Jesus physically, you still go to His words, His instruction. Mga kapatid, before I close, allow me to read this passage in Matthew chapter 28, verse 20, mga kapatid, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. Mga kapatid, pangako po ito ni Jesus sa lahat sa atin na He is with us all throughout the age. Ngayon, kung ko-questionin mo yan, kung nasaan si Jesus, problema mo na yan. Hanapin mo. Sinabi na nga niya, nandyan siya. Okay, basahin natin yung buong scripture dito, mga kapatid, ha? Matthew chapter 28, verse 18. And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Kung gusto mo makita si Jesus, sinabi niya, go. Therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all I have commanded you. And behold, I am with you always till the end of the age. Mga kapatid, nag-disciple ka ba? Kasi kung hindi, mahirap mo ma-experience si Jesus. Yesterday, our topic in Sunday worship, Pastor Pe, si Reverend Gonzalo Pe, sabi niya, those who experience God in suffering, literal po ang experience nila and walking with Jesus, with God, because they allow themselves, willfully to experience the suffering for others in their faith to believe Jesus. And that suffering, ma-experience mo rin yan, mga kapatid. Kasi the way then Jesus reveals to them, the way Jesus comforted them, ikaw na nag-guide sa kanila, kasama ka doon. That's why it is very important and it is very essential to take care to go and make disciples. Kasi nga, hindi mo may experience yung presence ni God pag solo flight ka lang, ikaw lang. Pastor, me and Jesus lang, Pastor. Me and Jesus. Wala nang iba, Pastor. Ni ikaw, Pastor. No, private tayo, Pastor, ha? Private. May distance tayo, Pastor. Social distance tayo, Pastor. Spiritual distancing tayo, Pastor. Huwag mo kaming pakialam, Pastor. Me and Jesus lang, Pastor. Suluhin mo. Mga kapatid, hindi ganyan. Hindi ganyan po. So, ang kailangan po natin, mga kapatid, we have to humble ourselves. Get the other people. Get the other people. Kung ano yung pinaghirapan nila, ano yung pinagdadaanan nila, mga kapatid, sumama ka doon. Kasi the time when Jesus blessed them, comforted them, mga kapatid, kasama ka rin doon. Doon mo may experience si Jesus. Doon mo makikita. You will rejoice with them. You will have a joyful experience with them, mga kapatid. That is why to become a pastor is a great privilege, because every now and then, mga kapatiran natin dumanas ng mga paghihirap at sila ay tinulungan ng Diyos. Sila ay may victory and overcoming themselves from that suffering, mga kapatid. Kami ang unang tatamaan, mga kapatid, at ang sarap na pagtumama ang blessings, ang joy of the Lord. The joy of the Lord is our strength, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, when Jesus allows you to walk on water, at nakikita namin yan bilang mga pastor, bilang mga shepherds, mga kapatid, natutuwa kami. Kasi after you, kami na. Or minsan, before you, kami first. Di ba? So mga kapatid, huwag kang magpahuli. Magpahuli. Go and make disciples. Walk with Jesus in His words, mga kapatid, in His word. Okay? Walang pinakaiba ang word at saka physical presence ni Jesus. The word is the physical presence of Jesus here on earth. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
Yan po yung ah, cultural concept ng understanding ng Diyos, mga kapatid, ng Jewish Old Testament people, mga kapatid. Walang pinagkaiba sa kanila kung ang Diyos nagpapakita sa kanila physically or not. Basta kahit ang propeta lang magsabi, this is the word of God, mga kapatid, they respect and believe the word. Jesus did not use faith because when the presence of Jesus and when it is personally mentioned or says by Jesus or Jesus na mismo nagsabi sa iyo, hindi na niya kailangan have faith, mga kapatid, kasi nandyan na siya. Napapakita na siya sa iyo. Sinasabi niya, maniwala ka sa akin, ako bahala sa iyo. Mga kapatid, dapat ang attitude natin. Okay? God bless you all. I hope you'll be blessed with our topic, no? Mga kapatid, medyo lagyan ko ng diin at medyo brutal yung pagkapresenta natin dito. Medyo, mga kapatid, hindi tayo lambing-lambingan, mga kapatid. O nag-uutuan lang. Wala tayong makagawa yun, mga kapatid. Malapit na matapos ang mundo. Seryosohin niyo yung salita ng Diyos. I don't know if you are reading the scripture. Mga kapatid, wala na yung verse lang. Ano yung verse? Chapters, mga kapatid, chapters. No? Basahin mo and you walk, apply with it. Document, journal mo kung ano na yung na-apply mo at kung hindi. Every time na may mabasa ka ng Bible, tinamaan ako dito. Tinamaan ka na nga, binabaliwala mo lang. I-note mo yan. Lord, sana dito pag nabasa ko ito ulit, hindi na tatama to sa akin at magigilty ako na, hindi ko nagawa yan, hindi ko nagawa. Ha, kapatid, ha? Ganyan dapat. If you are doing that, you are now starting walking and soon you will experience who Jesus is, His power and His love and the joy of the Lord that will give you strength. Amen? Amen. Lord, we thank you for your grace and your mercy. Thank you for your power, your wisdom in His word. Thank you, Lord, that you will always talk to us, speak to us every now and then in our lives. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. God bless you all. Enjoy your day. Ay, nanonood natin si Arwin, si Sir Rick Jacinto. Ay, tatlo lang pala.